Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's reflection o ang ating pagninilayan ay itong buhay ni Moises. Yan guys, popular yan. Diba? Sa Bible itong si Moises. Pero throwback lang tayo. Baka kasi yung iba dahil alam na nila, nakakalimutan na. 'Di ba? Masyado nang nalilibang sa social media. So nung panahon kasi 'yon, 'di ba? Yung Israelita ay alipin ng Ehipto. 400 years, guys, napakatagal, 'di ba? Sila yung mga nagtatrabaho ng mabibigat, 'di ba? Sa mga agriculture products, yung mga tinatayo nila mga gusali, lahat ng hirap sa kanila kasi nga alipin nga sila. Natural, susunod sila. At ang pinambabayad lang ay may makain lang sila, 'di ba? Para lang hindi sila mamatay. Pero siyempre may halong kalupitan na 'yan. 'Di ba? Pero ang sabi ni Lord kay Moises, ikaw ang maglalabas sa mga Israelita mula Ehipto papuntang Promised Land, 'di ba? O ang lupang pangako, ito na nga yung Israel, guys, sa panahon natin ngayon. At ayon sa mga eksperto, guys, 2 million pala to. Dami, di ba? 2 million na Israelita na naging alipin. Pinagtrabaho ng mga Egyptian para lang sa kanilang bayan. So, dahil doon, guys, di ba? Itong si Moises, pinuntahan itong si Pharaoh, o yung sabihin natin hari o presidente ng Egypt ng panahon na yun, para mas malinaw sa modern time natin. Pinuntahan niya na ang sabi niya, ilalabas ko na ang aking mga kababayan, sabi ng aking Panginoon, si Yahweh. Yun na nga ang nagutos sa kanya. So dahil itong yung presidente ng Egyptian, guys, ng Egypt, ay matigas ang ulo, talagang ayaw niyo sumuko. Siyempre naman, di ba, makapangyarihan ka. Tapos may lalapit sa'yo, ordinaryong tao lang. Sasabihin sa'yo, pakakawalan yung mga alipin mo, di ba? Na nagtatrabaho, nagpapaunlad ng bayan mo, tumutulong sa ekonomiya mo, tapos pakakawalan mo lang. So, ganun pa man, pinatigas ang puso nitong presidente ng Egypt. Kaya anong ginawa ni Moises, di ba, guys? Popular dito, yung ilog, ginawang dugo. Tapos yung mga hayop na namatay, may mga balang na mga insekto at kung ano-ano pa. 10 ano yan, guys, 10 parang himala para lang maipakita dito sa hari ng Ehipto na kailangan niyang pakawalan. At yung yun ang pinakamalupit, yung pang 10 na kung saan bumigay na dito yung kanilang hari. 'Di ba? Ang sabi ni Moises, magpa-pass over sila. 'Di ba? Na gagawin nila lahat ng bahay ng mga Israelita kailangan ay lagyan ng dugo ng tupa, 'di ba? Kakatayin yung tupa, yung dugo kukunin tapos ipapahid sa mga pinto. Dahil dadaan yung angel of death o yung anghel ng kamatayan. At lahat ng madaanan na walang dugo ay mamamatay ang kanilang mga panganay na lalaki. So, yun na nga, guys, nangyari na nga yun, at itong hari o presidente ng Egypt, namatay din yung kanyang panganay na anak. Wala na siyang magawa. Akala niya yung Diyos niya mapapabuhay niya, guys. Mabubuhay muli, pero walang nangyari, namatay din. Kaya bumigay na rin siya sa kanyang prinsipyo na huwag pakawalan o sa kanyang desisyon. Diba? So, ano nga bang kaugnayan nito sa ating buhay? Kasi matagal ng kwento yan, di ba? Sa Biblia yan. Almost, hindi lang 2,000 years ago, before Jesus Christ pa, di ba? So, sabi sa Efeso, chapter 1, verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandaang loob. And guys, so ang connection natin doon mula nung unang panahon hanggang ngayon, 2,000 years ago, kung dati, di ba, yung dugo ng kambing ang inalay nila
Di ba? Para sila maisalba, hindi sila mamamatay sa anghel ng kamatayan. Ngayon naman, nung 2,000 years ago, bumaba ang ating Panginoong Yesus. Di ba? Doon sa krus ng Kalbaryo, mismong dugo na niya ang kanyang inalay para tayong matubos. Di ba? Sa mga Israelita, dugo ng kambing. Pero mas matindi sa ating mga tao. Di ba? Dugo ng ating Panginoong Yesus. Kaya tayo naligtas sa kasalanan niya. Tinapos niya na yung laban na yun. Di ba? Kaya isang paalala sa atin, di ba? Lalo na sa ating mga Katoliko, di ba? Pagka may misa, inaalay yung nagkukommunion tayo, yung tinapay at alak, di ba? Paalala yon na tinubos tayo ng ating Panginoong Yesus. Kung gaano tayo kasagana sa kanyang pagmamahal. Di ba? Hindi niya deserve, guys, na mapako sa krus. Bumaba nga sa lupa para sa ating pagmamahal. Pero hindi niya deserve dahil perfecto siya, wala siyang kasalanan. Kung sino pa, di ba, yung mga makasalanan, tayong lahat, tayo pa ang kanyang iniligtas at tinubos. Kaya, kumbaga guys, yung grasya ng Diyos, ang ating kaligtasan ay nanggaling sa Kanya. Yung paggawa ng mabuti, kasama yan. Dahil hindi ka rin naman, hindi naman malulugod sa iyo ang Diyos kung hindi ka gumagawa ng mabuti. Dahil sabi rin ng ating Panginoong Yesus, di ba? Kung saan, di ba? Kung tumutulong kayo sa pinakamaliit yung kapatid, ay ako ang tinutulungan nyo. Ano ba? May sakit siya, dumalaw ka. Nakulong siya, dinalaw mo. Wala siyang pagkain, binigyan mo ng pagkain. Wala siyang damit, binigyan mo ng damit. Ginagawa natin yun. So, ang pananampalatayang walang aksyon ay patay nga. Kaya pareho yan, guys, pareho yan. Pero yung talagang kaligtasan na natin, nanggagalang si ating Panginoon Jesus. Dahil ni isa sa atin walang pwedeng maligtas. Dahil hindi tayo perfecto, mahina tayo, at marami tayong kakulangan sa buhay. So, yung mga kakulangan natin, pinuno na ng ating Panginoong Jesus. Kaya yung grasya niya, umaapaw. Kaya binigyan tayo ng tinubos tayo dahil sa kanyang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay natubos tayo sa ating kasalanan na utang natin sa ating amang nasa langit. Kaya lagi po tayo magpasalamat, di ba? Yung mga sakripisyo ng ating Panginoong Yesus na minsan hindi dinidedman na lang natin, di ba? Nakakagawa tayo ng kasalanan bagamat hindi tayo perpekto, pero at least, di ba? Mas maraming ginagawa nating kabutihan. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial, sabayin mo ka sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala, lalo-lalo na kung ikay magtiwala at manampalataya sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun, ipagkakalob sa iyo. Ano man ang iyong kahilingan, ay ipagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo pimanalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ang inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Yakapin niyo po para sa kanyang pamilya at ibalik ang kalakasan. Alam naman namin, Lord, na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa pamilyang nasisira na, nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan at dahil sa sakit ang nangyari. Pagilumin niyo po ang kanilang mga sugat. Ipuhin niyo po ang kanilang mga puso. Pagbigkis-bigkisin niyo po muli at ibalik ang magandang relasyon ng kanilang pamilya. At ganoon din po sa financial, Lord. Lalong-lalo na po yung kapatid namin walang-wala, Lord. Ultimong isang pambili ng 1 kilo ng bigas. Iniisip pa, Lord. Pinuproblema pa kung paano itatawid ang kanilang pamilya sa maghapon. Pambaon sa mga bata, pambili ng ulam, pambili ng gamot at kung ano-ano pa, Lord. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para may provide namin ang pangangailangan ng aming pamilya. At humingi po kami sa iyo ng kapatawaran sa aming kainahan at kasalanan. So, ang lahat ng ito yung iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much.